isa po itong kwento na ating pagnilay-nilayan. Amen. So, but mga kapatid, sino po ang mahilig po, no? Yung, alam niyo po ba yung uso sa mga youth? Mayroong youth po mamaya. Amen? Mayroon po ba? Hallelujah. So, once again, we are welcome, no? We welcome all the newcomers. Mamaya po ipagpipray namin kayo. At all the way from Bacolod, mga kapatid po namin, no? At yan yung mga kasama. We are welcome. Hallelujah. So, sa mga youth, mahilig po sa tinatawag na sabi nga po ni Doktora, no? Yung GGSS. Alam mo ba? Alam mo ba yan? Hallelujah. O sino po nakarelate? Si Ma'am Just daw ba? GGSS. Wala pong masama. Maganda po yun. Amen. Dahil po, pero mamaya po maganda po. Maganda. Sabi po ng GGSS, ito po ay gandang-ganda sa sarili or gwapong-gwapo sa sarili. Amen? Hallelujah. Natatawa si Sister Jing. Ngayon ka lang ba nabibigyan? Ganun po kayo. Amen. So ngayon, may tanong po ako. No? Sabi nga po ng isang kapatid, nadinig ko po, nakakasawa po yung laging gwapo. Sino po yan? Alam niyo po yun. Amen? Sabi niya, iba, nakakasawa po yung pagiging gwapo. Tama po ba? So, wag ka, kapatid, no? Dahil baka magkapalitan kayo ng mukha. Gusto mo ba? Maghanap po tayo. Sino po bang gusto mo magkapalitan ng mukha? Wag naman, ano? So, praise God, no? Sabi po dito, lahat po tayo ay gwapong-gwapo at gandang-ganda sa paningin ng Diyos. Amen! Wala pong itinatangi ang ating Diyos. Welcome back, brother. Nakita ko po si... So, lahat po tayo ay hango sa kawangis ng Panginoon. Amen. So, ang sabi po dito sa ating mensahe, ito po ang mensahe natin sa umaga na ito, kung paano po natin how to please God sa lahat ng bagay. Amen. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng lugar. Amen. Ito po ay ating pakinggan at pahalagahan because this is all about, as I said, God's glory. Amen. The glory that only belongs to the Lord. Hindi po dapat sa bawat isa sa atin. This is the glory that wala pong dadadagdag at wala pong bababawas, kundi para lang sa Panginoon. No? The glory that belongs to the Lord both now and forever. Amen. Kaya po ang sabi po sa ating mensahe, hango sa John 11:4 at ang kwento ni John sa buhay ni Lazarus, pinamagatang give God the glory. Amen. Hallelujah. Ang sabi po ni John, 11:4, but when Jesus heard about it, he said, Lazarus' sickness will not end in death. No, it happened for the glory of God, so that the Son of God will receive glory from this. Sabi po sa Tagalog, nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari ito, iyon, upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Ito po ang kwento ni Lazarus, not Lazarus, the other one in Luke, but Lazarus in this John. There were two Lazarus in the book of the Bible, no? The Lazarus and the rich man, and Lazarus that God, Jesus, raised him from the dead. Sino po nakakabasa na po na?
Tunghayan po natin mga kapatid sa umagang ito. Bago po ang lahat, please bear with me. Samahan niyo po ako sa isang munting panalangin. Panginoon, muli o Diyos, lumalapit kami sa inyo at nagpapakumbaba, Lord. Lord, alam mo po ang bawat puso ng bawat anak mo, Diyos. Maging ang inyong lingkod, O Diyos. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo muli, O Lord. Hear our cry, Lord God. Forgive our sins. Ano man po, Panginoon, ang mga hindi kalugod sa inyo, Panginoon, sa buhay namin, lalong-lalo na sa oras na ito, sa pakikinig na inyong salita, tanggalin mo, Panginoon. Gusto po namin, O Diyos, na magiging malaya po kami sa pakikinig ng inyong salita so that we can enjoy your presence right now in this place. Open our eyes, Lord God, our ears, our heart, and our mind, Lord. Gawin mo, Panginoon, tahanan ng banal na Espiritu ang buhay namin so that we can fully understand your word, Lord God, sa umagang ito. Pagpalain mo ang nakikinig at nakikinig ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito. Bless your word and use me mightily as your vessel to speak in front of your people only the truth that comes from you alone. We ask this in the name of your Son, Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin. Ang sabi po sa ating mensahe sa umagang ito, this is the life story of Lazarus, not the rich man, but the dead man whom Jesus raised to life again. Ganda po ng ating mensahe, ang kanta, Broken Life, Raised to Life Again, di ba? Parang ang pakaganda ng Amazing Grace. Hallelujah. Ito po ang kwento ng sino po nakakaalala ng lockdown? Sino po nakakaalala ng lockdown? Lahat po tayo nakaalala ng lockdown. Ano po yung nangyari sa lockdown? Nagustuhan po ba natin? Tumaba po tayo. Amen? Sino po nakaalala ng lockdown? Na-enjoy po natin dahil may ayuda. Amen? But you know what? Mahirap din po sa lockdown. Amen? Kasi hindi ka makakalabas. Limited yung space mo, limited yung area mo. So ito po ang tinatawag nila sa Bible, no? There were two great lockdown in the book of the Bible. One was when Jesus was resurrected. Amen? Bakit? Siya'y nabuhay at hindi siya nagpakulong sa kanyang libingan. Amen? And the other one is this story of Lazarus, whom Jesus himself raised Lazarus from his death. Praise God. Amen. Wala pong nakapigil sa lockdown na ito na ginawa ni Lazarus, ni Jesus sa buhay ni Lazarus at sa buhay niya nung siya'y namatay. Both were raised to life. Amen. Kaya po sa umaga rito mga kapatid, kilalanin natin si Lazarus, not the rich man, but the dead man that whom Jesus raised to life. Si Lazarus, ang sabi po dito ay, tingnan po natin, no? Ang sabi po dito, may isang taong nangangalang Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Bethania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan niyon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Sabi sa verse 4, nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari yun upang maparangalan ang Diyos sa pamamagitan nito at sa pamamagitan nito maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkapatid na Martha at Maria, no? At Lazaro. Gayon man, nagpalipas pa siya doon ng
2 araw. Mula nang mabalitaan may sakit si Lazaro, pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Sumagot ang mga alagad, Rabbi, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkahan kayong batuhin ng mga tao? Bakit pupunta naman kayo doon? Sabi po sa 9, sinabi ni Jesus, hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang mga lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag. Idinugtong pa ni Jesus na tutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Papunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya. Sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito dahil dito ituwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. 15, ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon, nang sa gayoy ay sumampalataya kayo sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Sinabi ni Thomas na tinatawag na kambal sa kanyang mga kasama, sumama tayo sa kanya nang mamamatay tayong kasama niya. Mga kapatid, this is the life story of Lazarus. This is the only half of his life story. Medyo bitin ba? Dugtungan natin mamaya. But first of all, ang sabi po dito, sino si Lazaro? Si Lazaro ay kapatid ni Martha at ni Maria na taga Bethany. Si Lazaro ay isang kaibigang matalik ng Panginoong Hesus at ng mga alagad. And brothers and sisters, si Lazaro ay tunay na kaibigan ng Panginoon. Alam niyo ba ang tunay na kaibigan? Walang iwanan. Walang iwanan. Hindi po yung pag may pera ka lang, ang sabi nila, marami kang kaibigan. Pag wala kang pera, ayun, parang kanta, no? So, yun po yun. Ang tunay na kaibigan ay walang iwanan. Ang sabi nga sa Proverbs 17, if I'm not mistaken, a true friend, no, is always there in times of adversity. Sa lahat ng panahon, andun ang kaibigan. And you know what? Bakit ang sabi ni Jesus, puntahan natin si Lazaro kahit siya ay patay na? Take note, brothers and sisters, mayroon siyang gagawing kahima-himala. Amen. Alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa buhay ni Lazaro at sa buhay mo. Right now, apply this story sa buhay mo. Kung ikaw ay patay na sa dati mong buhay, kapatid, rejoice. Dahil nung tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay kanyang bubuhayin. Amen! Alakpakan natin ang Panginoon. Teacher lang po yan. And you know what? This event of Lazarus ay ito din po ang foreshadow of Jesus event. Amen. Pagkatapos po nito, pag binasa niyo sa John chapter 12 to 13 and the succeeding verses, there, nung nabuhay ni Jesus, si Lazaro, madaming haka-haka, madaming huro-kuro, madaming nainggit. Anong ginawa? They plot to kill Jesus. And after the life-changing of Lazaro, si Jesus ang kanilang sinunod. Amen. But take note, brothers and sisters,
The life of Lazarus na binuhay ng Diyos na si Jesus, na ating Diyos, ito din po ang power na gagawin ng Panginoon upang siya ay mabuhay muli. Ang tanong, bakit kailangan ni Lazarus mabuhay? Tao lamang siya. Do kaibigan siya ni Jesus. Amen. You know what? Masakit sa isang kaibigan mawalan ng isang kaibigan. Sino po yung kaibigan ng namatay na diba? Masakit kasi wala ka nang tutupahin di ba? How much more sa buhay ng isang kapatid na si Martha at si Maria. That's why this life of Lazarus is a great miracle, a great example of how Jesus working His power for the glory of God. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin. Kasi pag tinignan po natin, ang sabi po dito, ganyan man, nagpalipas pa sa doon ng 2 araw. Alam niya na si Lazarus ay patay na. Bakit kailangan niya nagpalipas ng 2 araw? So, pagpatay na 2 araw, nangangamoy na yon. Amen. Brothers and sisters, bakit inantay niya pa yung 2 araw na pwede naman niyang gagawin kagad, puntahan at buhayin, kahit sabihin niya lang kung saan po siya. Si Jesus at that time is 3 kilometers away from Bethany. He was in Jerusalem. So 3 kilometro, medyo malapit lang po yan kung simulan mo na ngayong lumakad. Amen. Mga ilang oras lang makakadating ka na halos sa tungkol. Tama po ba? Pag mali po. So sabi po dito, mga kapatid, si Lazarus ay nangangailangan ng tulong. Tayo sa buhay natin ay nangangailangan tayo ng tulong. Tayo ay dating patay na. Nung nakilala ang Panginoon, tayo ay binigyan ng buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And one thing more, brothers and sisters, bakit si Jesus kailangan bumalik sa Bethania, para buhayin itong si Lazarus? Unang-una dahil kaibigan niya si Lazarus. Ang sabi po dito, ang isang kaibigan ay kilala ang tunay niyang kaibigan. Amen. So brothers and sisters, if you know Jesus, you are a friend of Jesus. Amen. How much you know Jesus? Ano ka makakilala ng Panginoon? So that's why meron po kayong relationship ng Panginoon. Amen. Kasi ang sabi po dito, Jesus is a friend of Lazarus. Kasi po, mga kapatid, ang gagawin ni Jesus ay hindi biro. Siya'y babalik sa Judea upang magkaroon ng isang malaking himala na mangyayari sa buong mundo at lalo na sa buong area. Sabi po dito, if you are a friend of God and if you are a friend of mine, alam mo yung kwento ko. Amen. Alam mo yung kwento ni Rain Saib. Alam mo yung kwento ni Rain Ivan. So if you are a friend of Jesus, you know Jesus' story. Kung alam mo yung kwento ko, we are friends. Amen. Bakit? The best thing to have friend with Jesus is to tell your story. Kanya-kanya po tayong kwento. Sa aming usapang kagabi, kapatid, ang buhay mo at ang buhay ng isang kapatid, though magkapareho ng hinanaing, pero mayroong kwento. Sabi nga ng quotation, kakain ka ng gulay para ang buhay mo ay makulay.
Brothers and sisters, nakikita nyo ba yung white na to? Wala siyang kulay, di ba? But, if you are a friend of Jesus, alam ko, merong kwento behind that wall. May mga hinanaing ka, may dinadanas ka sa buhay mo, ngayon pa lang. Right now, brothers and sisters, tell Jesus your story. Tell Him, this is my life, Lord. This is your life that you have given me. This is yours. I wholly surrendered it to you. Kulayan mo ang buhay ko, Panginoon. Alam niyo po, pag walang kulay ang buhay, parang walang saysay. Amen? Pag lahat po ay puti, parang wala pong saysay. But, time and time again, place by place, nakakaranas ka ng mga nangyayari sa buhay mo. And if you approach Jesus to change your life, and Lord, this is my story. You are my friend. Heal me. Change me. Brothers and sisters, that life ay unti-unting nababago at nagkakaroon ng kulay. Buhay na makulay. Amen? Kaya po, if you want to be a friend of Jesus, tell Him your story. Kaibiganin mo ang Panginoon Jesus. Alam mo, mga kapatid, if you tell your story to Jesus, though He knows your story already, pero masarap pa din kausapin ng Panginoon. Ngayon, ibig pong sabihin by prayers, by lahat ng ginagawa natin po dito sa church for His glory. Ang buhay na kung nagkikwento sa Panginoon ay kailangan. Bakit? If you tell your story to the Lord, He will set you free. Amen. He will show you empathy. Pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, masakit yung naramdaman ko. Lord, matagal ko nang hinaing. The Lord will heal you. The Lord will talk to you and He will show you empathy. He will show you His sympathy. And He will set you free. Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. Kasi po, kailangan po na magkwento po tayo. Kasi nga sa kaibigan, di po ba masarap magkakwentuhan? Amen. That's why, minsan sa youth, ang gusto nila yung nagkikwentuhan, ang buhay minsan may iiyakan. Kasi po, pag na-release mo na yon, nakakaluwag sa puso. Amen. So mga kapatid, it is important to tell your story. Especially to Jesus. Because He cares for you. No? Ang sabi po dito, next po, tuloy po natin ang kwento natin. Napakaganda po ng kwento ni Lazarus. Kasi po, ang sabi nga po ng ating, ang Diyos ay hindi lamang gumagawa para sa Kanyang kapurihan, kundi para sa ating kabutihan. Amen. Hindi mo alam, ang sabi ng kanta, Waymaker, even I don't see it, you're working. Even I don't feel it, you're working. You are the God, a Waymaker. Kaya sa buhay ni Lazarus, hindi natin alam yung kapamaraanan niya. Sinasabihan siya ng kanyang mga alagad, bakit ka pa pupunta doon? Doon ka lang galing at binabato ka na doon, papatayin ka nila. Ano ang sabi niya? Ang araw ay may 12 oras na maliwanag at 12 oras na madilim. Pag maliwanag, sigurado hindi ka matatakot dahil ikaw ay kasama ang Panginoon. Maliwanag. Mga kapatid, sabi po sa salita ng Panginoon, if you tell God your story, you are a friend of God. Hindi. Si Abraham, tunay na kaibigan ng Diyos. Dahil lagi siyang nakikiusap sa Panginoon, siya ay laging nakasama ng Panginoon sa lahat ng oras. Lord, kinukonsulta niya ang Panginoon. He became the friend of God.
Ang sabi po sa 2 Corinthians 3, verse 2 to 3, the only letter of recommendation we need is you yourselves. This is a letter for the Corinthians people. Ang sabi po dito, your lives are a letter written in our hearts. Everyone can read it and recognize our good work among you. Verse 3, ang sabi dito, clearly, you are a letter from Christ showing the result of our ministry among you. This letter is written not with the pen and ink, but with the Spirit of the living God. It is carved not on tablets of the stone, but on human hearts. Nakakapalagi yan sa puso ng Panginoon. Yung kwento mo, yung kwento ko, alam ng Diyos yan. At ang kagandahan po mga kapatid, in Revelation, ang sabi niya, kung umiyak ka man, lagi kang naiiyak, the day will come, He will wipe away your tears. Pakpakan natin. Kaya huwag mong sayangin, huwag kang mahiyang umiyak. Kasi alam niyo, pag umiyak ka, lalong-lalo na for the glory of God, ang iyak mo may saysay sa Panginoon, iniipon niya po yan. Iniipon niya po yun. He counted it. Alam ng Diyos yun. Although hindi may mabilang ang tubig, pero alam ng Diyos yun. Kaya huwag kang mahiyang umiyak for the glory of God. Dahil sa dakdang panahon, papahiran niya, papawiin niya. At ikaw ay magsisimulang ngumiti. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus. Let's, brothers and sisters, napakaganda po ng kanta natin kanina. You have to surrender to God your worries. After you tell your story to the Lord, Lord, this is my story. I surrender my whole life to you. Use me as a vessel. Ang sabi po dito, ituloy po natin ang kwento. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Brothers and sisters, take note. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Bethania at maraming Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. 20. Noong nabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Bakit niya nasabi? Dahil kilala din po siya ni Marta at ni Maria. Sabi sa 22, subalit alam kong kahit ngayon, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. This verse is telling only not to Martha or to Maria and Jesus, but it is telling you sa ngayon pa lang, hindi bukas. Subalit alam kong kahit ngayon, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos anumang hingin ninyo sa Kanya. Sino po naniniwala? Taas po kamay. Isang palakas na palakpak sa Kanya. There is nothing impossible with the Lord. Alam na alam ng Diyos. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Hallelujah. Sumagot si Marta, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Mali pong pag-intindi ni Marta. Ang sabi niya, sa pahuling araw na pagdating ni Jesus. Pero ang sabi ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Brothers and sisters, this story of Lazarus and the Word of God is telling you that if you only believe and accept Jesus Christ as your Lord and Savior, kapatid, sa ngayon pa lang, pangako ng Diyos, pag maniwala ka, ikaw ay hindi mamamatay. Amen! Thank you, hallelujah, for the glory of God. This is ang sabi ng Panginoon. At sino man nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot siya, Opo, Panginoon.
Naniwala po kung kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Ang tanong, naniwala po ba tayo? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat tayong maniwala dahil ang salita ng Diyos ay totoo at buhay. Sabi po ng 28, pagkasabi nito, umuwi si Martha. Tinawag niya si Maria at binulungan, naririto na ang guro at pinatatawag ka. Pagkarinig nito ay nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon, naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Martha. Nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila, akala nila ay pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa pananan niyo at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sino na po yung namatayan po dito? Ito ba napakasakit? Although alam mo po, nabubuhayin ng Panginoon ang ating mga mahal sa buhay na namatay tayo. Kung sila ay nakakakilala sa Panginoon, atin po silang makakasama sa tamang panahon. Amen. Patuloy po tayo, sabi po dito, nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halik kayo at tingnan ninyo. Verse 35. Tumangis si Jesus. Tumangis si Jesus. Who believe that Jesus also cried? Sino pong naniniwala na umiiyak pala ang Diyos? Taas ang kamay. Hallelujah. Umiiyak ang Diyos dahil alam niya yung buhay mo. Alam niya yung buhay ko. Umiiyak ang Diyos hindi dahil kay Lazaro, hindi dahil sa namatay na, kundi dahil sa puso at naramdaman mo. That's why He has a sympathy. He has the empathy. Dahil kilala ka niya, alam niya yung buhay mo, alam niya yung buhay ko, mahal tayo ng Diyos. Palakpakan natin. Ano man, despite of the things na ginagawa natin, hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Brothers and sisters, if you believe that you are already forgiven, God loves you, and God will accept you as His beloved and Savior. Amen. Napakabuti ng Diyos. Tingnan mo ang ginawa niya. Amen. Ramdam niyo ba na umiyak ang Panginoon? Sa buhay mo, sa buhay ko, mayroon tayong mga ginagawa. Mayroon tayong bagay na matagal na nating ninanais. Ramdam ng Diyos ang lahat ng ito. Amen. Maaaring hindi lamang ngayon ang tamang kasagutan, maaaring sa susunod na bukas, kapatid, antayin mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan mo, ang Diyos na sinasamba mo, ang Diyos na sinasamba ko, umiiyak. Kapatid, kung hindi mo maramdaman sa ngayon yan, magsimula kang magsisi. Sinasabi ko sa iyo, pag hindi mo naramdaman ang pag-iyak ng Panginoon, there is a danger sa buhay mo. Because Jesus is your personal Lord and Savior. Kung ikaw ay hindi nakikinig sa Kanya, magsimula ka ng magsisi. Ramdamin mo, dahil ang Kanyang buhay ay buhay at pinapatuloy na dumadaloy ang dugo mo dahil sa Kanya. Bakit? Dahil mahal ka niya. Kaya naramdaman mo dapat na si Jesus ay tumatangis dahil sa ginagawa, sa mga kahirapan, sa mga nangyayari sa buhay mo. Sa kahirapan, sa anong mga naramdaman mo sa sakit na matagal mo nang gustong gumaling. Amen. Jesus wept. This is the shortest verse of the Bible. This is the shortest verse of the Bible that is full. It is a compound verse.
Ramdam mo pag umiyak yung kapatid mo, ramdam mo pag umiyak ang nanay mo, ramdam mo pag umiyak ang tatay mo. Comfort him, comfort her. Meron siyang naramdaman. Hindi mo lang alam, kapatid. Sa mga kabataan, hindi nyo nakikita umiiyak ang nanay nyo, hindi nyo nakikita umiiyak ang tatay nyo. Sa ngayon, pag mayroon pa kayong magulang, pansinin nyo. Bigyan nyo ng halaga. Ako wala na, kami wala na. At na-realize ko that you have to comfort your parents. Honor them. Dahil si Jesus ay kasama mo, kasama ng buong buhay mo, ramdam mo kung ano ang naramdaman niya. At siya mismo ay sa bilang kaibigan, naramdaman niya ang naramdaman mo. Bumalik ka. Hallelujah. Sabi po ng salita ng Panginoon, ituloy po natin. Napakaganda po ng kwento ni Lazarus. Sorry po, but I really feel the presence of the Lord. I really feel His sympathy. Alam mo, hindi naman siya umiiyak dahil sa kay Lazaro. Umiiyak siya dahil sa mga kapatid ni Lazaro na naramdaman niya ang pagtangis. Na naramdaman niya ang pighati. Dahil masakit mawala ng mahal sa buhay. Sabi po sa 1 Peter 5, verse 7, give all your worries and cares to God. He cares about you. Ilagak mo ang iyong mga alalanganin sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hindi lang natin minsan naramdaman, pero mahal tayo ng Diyos. May ginagawa lang siya, katulad ni Lazaro. Nagpatagal pa siya ng 2 araw. Pero kapatid, huwag kang mahinayang. Dadating ang tamang panahon. Gagawa at gagawa ang Diyos. Amen. Tingnan po natin. You have to surrender your worry to the Lord. He will make things easy. Amen. Lahat po ng mga bagay at mga alalahanin mo, dalahin mo, papagaalin po niya. Sino pong naniniwala? Sabi na ba yun? Praise God. Ang sabi po dito, after you tell your story to the Lord, after you surrender your worry to the Lord, nasa kan ang glory. Nasa Kanya. Walang glory na dapat kang akuin. Amen. Ang sabi po dito, give God all the glory. Hindi mo ikaw karapat-dapat. Hindi mo ako karapat-dapat na tumanggap ng glory. Magaling ka man, kapatid. Magaling ako. Hindi po talaga license yan para sa Panginoon. Ang sabi po sa Psalms 96, 8 to 10, ang sabi po dito, give to the Lord the glory He deserves. Hello. Amen. Bring your offering and come into His courts. Worship the Lord in all His holy splendor. Napakaganda. Let all the earth tremble before Him. Tell all the nations, the Lord reigns. The word stands firm and cannot be shaken. He will judge all people fairly. Alam na alam ng Panginoon, kapatid. Kaya dapat nagawain mo, dapat nagagawin natin sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa Panginoon ng kapuhayan. Wala po tayong karapatan. Ang sabi po ng... Tingnan po natin, mga kapatid. Ang sabi po ng salita ng Panginoon in Matthew 6:1-4, take note and be watchful. Sabi dito, watch out, don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven.
Minsan sa buhay natin, ginagawa lang natin ang mga bagay, ang ibang bagay, na para po tayo papurihan. Pero ang sabi ng Panginoon, watch out. Don't do your good deed publicly. To be admired, nahangaan ka lang. Katulad sa ginagawa ng mga sikat. Amen. For you will lose the reward from your Father in heaven. When you give to someone in need, don't do as the hypocrites do. Bakit? Anong ginagawa nila? Blowing trumpets in the synagogues and streets to call attention to their acts to charity. I tell you the truth, they have received all the reward they will ever get. Sorry po sa mga mahilig sa social media. Ito na po ang in ngayon. Amen. Pag nagbibigay ka, di ba, uso na po yung reels na, di ba, pagbibigay ka ng ilang daang libo, pero ilan din po yung makukuha mo. Sabi po sa salita ng Panginoon in verse 3, but when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. Praise God. Amen. Napakaganda. Palakpakan natin ang Panginoon. Don't let your left hand know what your right hand doing. Huwag mong ipakita, ipaalam sa kanan mong kamay ang ginagawa ng kaliwa mo. Because you give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, pag nagawa po natin yan, huwag na po natin isigaw pa. Alam ng Diyos yan. At palihim na iniipon niya ang regalo o reward na para sa iyo. Amen! Kaya po yung ginagawa mo, ang sabi nga ng Panginoon, gawin mo ng palihim. Kung ito man po para sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon. Siya po ang bahalang maggantimpala sa iyo. Sa tamang panahon. Kasi yung sabi po dito, pag dito pa lang ay tinanggap mo na, wala ka nang aasahan pa. Amen. So, sabi po dito, tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Hallelujah. So, sabi po dito, sa ating, tuloy natin yung ating finale ng ating kwento. Amen. Sabi sa 36, ituloy natin, pagkatapos umiyak ni Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, tingnan ninyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Sinabi naman ng ilan, napagaling niya ang bulag, bakit hindi niya napipigilang mamamatay si Lazaro? Totoo nga naman, madami na siyang pinagaling na bulag, lumpo, bakit ito hindi niya napagaling? Kapatid, tingnan, muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungin na natatakpan ng malaking bato. Alisin niyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta na kapatid ng namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya, ngayon 4 na araw na siyang patay. Totoo nga naman. Bakit buksan yan, mangangamoy yan? Sabi po ng 40, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Sabi po sa 43, pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Do you feel the finale, brothers and sisters? Hallelujah. Do you feel the story? Do you feel the near end of the story? Nakakagilap. Pagkasabi nito,
buwelo po tayo. At alam kong lagi niyo akong dinirinig, sabi ni Jesus sa Panginoong Diyos. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong narito upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. The Father who sent Jesus, no, para magpagaling, magbigay buhay muli sa Panginoon, ay isang makapangyarihan. Sabi po nito, nagpagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas na si Lazaro na nababalot ang pilang panlibing ng mga kamay at paa. May nakabalot din tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Did you feel the presence of the Lord right now? Did you feel the power? Did you see Lazaro? Arise. Did you see Lazaro? Parang zombie, sabi nila. May mga balot, naglalakad. Siguro anong ginagawa ng nasa palibot, tumakbo. Amen? Napakaganda. Brothers and sisters, this is the story of Lazarus, the dead man, a friend of Jesus. And I tell you, brothers and sisters, tayo dati ay patay na. Tayo binigyan ng buhay muli ng Panginoon at sinabi niya sa atin, tumayo ka, kapatid. Lumakad ka. The power that Jesus brought to life sa buhay ni Lazaro is the same power nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Kapatid, tumayo ka. Kapatid, maniwala ka. Pagkakaroon po tayo ng buhay. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. And after all these things na nangyari, nagkagulo ang lahat. Lahat sila ay nabigla. And I will tell you, mayroon pang mga gagandang mangyayari sa buhay ni Lazaro after sa buhay niya. Bigay ko na po sa inyo yan. Basahin niyo ang susunod na chapter ni 1 chapter 12. If you give God the glory, alam niyo po ginawa ng Diyos po ito dahil, ang sabi sa verse 4, upang ang anak ng tao ay maparangalan. Hindi ang kung sino man. Ang sabi ng verse 4, nagpatagal man na si Jesus na bumalik upang maparangalan at makita ang kanyang kapangyarihan na talagang siya ay tunay na Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Brothers and sisters, if you give God the glory, He will give you victory. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. The victory that wala pang nakakaalam sa mundo. Ikaw lang at ako at ang Panginoon. Napakaganda po mga kapatid. And in conclusion, I will call the praise and worship team here, please. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whatever you do, wherever you go, ano man kung ginagawa mo, sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, ibigay mo sa Panginoon ang kapurihan. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Kung ano man ang trabaho mo, ano man ang binigay sa iyo ng Panginoon, even your life, bring back the glory to the Lord. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan at kakayanan magbago sa bawat isa at maparangalan sa buhay natin.